Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Calachuchi Jr. Eduardo, Danilo Bieber, Joey Sebastian, at John Ray Oico, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4481. Tinapik ni Harvey York ang kanyang ulo. Nakalimutan na niya ang tungkol sa buong bagay. Kapag natapos na ang hardin, ang titulo ng Australian Bay bilang may pinakamahusay na mga villa sa Golden Sands ay agad na mapapalitan kapag nalaman na ang espesyalidad ng lupa. Oh, halos nakalimutan ko kung bakit ako tumawag. Ipinakita ni Saul Robbins ang isang banayad na ngiti. Sir York, tinawagan kita ngayon dahil ang isang kaibigan ko ay may malaking problema. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng kaso ng food poisoning. Nasa masamang kalagayan siya ngayon. Sinubukan ng lahat ng kilalang mga doktor sa lungsod na tumulong, ngunit walang nagawa. Gusto kong subukan mo dahil nailigtas mo si Chana Jackson dati. Biglang napatigil si Harvey, si Lola Bolton. Kahanga-hanga, Harvey, bulalas ni Saul. Tama yan, si Azrael Bolton ay naghahanap ng doktor sa buong lungsod. Ginagamit din niya ang kanyang mga koneksyon para hanapin si Sr. Armstrong. Ngunit dahil nasa Walsing siya, mahihirapan si Azrael na makita ang tao. Kaya gusto kong ikaw ang tumulong. Medyo nagulat si Harvey. Hindi niya inaasahan na ganito kahanda si Saul na tulungan ang pamilya Bolton. Ngunit normal na rin ito. Ang 6 na hermit families ay laging nagkakaisa. Malamang na malapit sila sa isa't isa. Pupunta ka ba? Tumawa si Harvey. Siyempre, ito mismo ang kailangan ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumawag ulit si Harvey ng isa pang taxi bago pumunta sa isang pribadong ospital gamit ang address na ibinigay ni Saul kanina. Napakaraming mga mamahaling kotse ang nakaparada sa paligid, kasama ang ilang mga ambulansya. Nandito ka na, Harvey. Mabilis na lumapit si Saul pagkatapos maghintay sa entrada. Salamat ng marami sa pagdating mo. Alam kong hindi ka doktor, ngunit desperado na kami. Dahil sa dami ng alam mo, mabuti na lang na subukan mo na rin. Wala akong ibang magagawa, hindi kita tatawagan kung mayroon man akong ibang magagawa. Tumango si Harvey. Tama ka, ngunit maraming bagay ang may kaugnayan din sa martial arts. Tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Kung hindi pa rin gumana, tatawagan ko si Sr. Armstrong. Aling Sr. Armstrong ang tinutukoy natin? Kailangan ng paglilinaw ni Saul. Si Oscar Armstrong, sabi ni Harvey nang hindi nagbibigay ng karagdagang paliwanag. Napatigil si Saul. Hindi niya inaasahan na kilala ni Harvey si Oscar. Sa tono pa lang nito, parang aabisuhan ni Oscar na tulungan siya. Tama, ano na ang nangyayari kay Lola Bolton? Mabilis na binago ni Harvey ang paksa. Ipinakita ni Saul ang isang masamang ekspresyon. Sobrang sama. Kinuha namin ang bawat propesyonal na pwede naming makuha. Ngunit si Lola Bolton ay kalahating gising lang. Sobrang galit ni Ginoong Bolton ngayon. Gusto niyang patayin ang may sala. Tama, kinuha namin si Needle King, Lachlan Anderson, para tumulong din. Ngunit hindi namin alam kung may nagawa siya. Maliwanag, hindi alam ni Saul na ang lahat ng ito ay nangyari dahil kay Lillian Yates. Naguluhan si Harvey. Tinutukoy mo ba ang taong kayang buhayin ang sinuman gamit ang isang karayom? Narinig ni Harvey si Lachlan mula kay Oscar. Sinabing ang kanyang kasanayan sa acupuncture ay kahanga-hanga. Maraming buhay ang nailigtas mula sa bingit ng kamatayan dahil sa kanya. Tumango si Saul. Narinig mo na siya dati. Pero hindi namin alam kung makakatulong siya. Napasimangot si Harvey York. Ganoon na ba kasama? Ang akala ni Harvey, dahil sa simpleng food poisoning lang si Lola Bolton, hindi na ito magiging ganoon kahirap gamutin. Napasimangot si Saul Robbins. Mukhang ang ganoon sa unang tingin, pero hindi ito pareho. Ginawa ng maraming eksperto ang kanilang makakaya upang alamin ang kanyang kalagayan ngunit walang natagpuan. Tama. Inimbestigahan na ng pulisya at ng Food and Drug Administration ang sospek, ngunit sinabi ng sospek na nakuha niya ang mga paninda sa distributor ng mura. Hindi pa natagpuan ang totoong may-ari. Paglabas ng mga ulat, malamang napatay na si Lola Bolton.
Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi niya maisip kung paano pinahirapan si Lillian sa interogasyon. Hindi niya gusto si Lillian ngunit ayaw niyang may masamang mangyari dito para na rin sa kapakanan ni Mandy Zimmer. Sabihin kay Soren Braff na pakitunguhan ang sospek ng mas mabuti. Huwag masyadong pahirapan. Gagawin ko rin ang makakaya ko upang matulungan si Lola Bolton. Napatigil si Saul. Kaugnay mo ba ang sospek? Siya ang dati kong biyenan. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Saul bago tinawagan ang isang numero sa telepono. Pagkatapos nito, sinundan ni Harvey si Saul papunta sa isang pribadong kwarto ng may sakit. Ang labas ng kwarto ay napapalibutan ng mga ibon at magagandang bulaklak, na parang paraiso. Pero maraming tao ang nagtipon doon na may masamang ekspresyon. Sila ang mga taong kayang yugyugan ang buong lungsod ng madali. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Nandun si Darius Jackson, Lola Hoffman, at ang iba pa. Agad silang lumapit kay Harvey na may mga ngiti matapos makita siyang dumating. Nandito ka na, Sir York. Bahagyang tumanggaw si Harvey. Nang hindi nagsasayang ng oras, naglakad siya patungo sa karamihan at nakinig ng nakasimangot. Nilinis na namin ang tiyan ng babae. Nag-inject kami ng antivenom sa kanya. Kumuha kami ng piraso ng kanyang tissue sa tiyan para sa biopsy. Pero wala pa kaming natatagpuan. Ipinakita ng isang pagod na doktor ang isang seryosong ekspresyon habang nakikipag-usap sa isang lalaki na nakasuot ng tonika. Palala ng palala ang kalagayan ng babae. Siya ay nasa malalim na koma sa mga oras na ito. Hinala ko na nakakain siya ng isang mataas na nakakalason na bagay, ngunit hindi kami pwedeng basta gumamit ng gamot hanggat wala pang mas detalyadong ulat. Pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang malaman ito sa lalong madaling panahon. Huwag kayong mag-alala. Ang doktor ay tiyak na may mataas na katayuan, dahil maraming medical staff ang sumusunod sa kanya. Ngunit sa harap ng lalaki na nakasuot ng tonika, mukhang sobrang maingat ang doktor. Maliwanag na ang lalaki ay si Azrael Bolton mismo. Siya ay 5 talampakan 6 ang taas ngunit may hindi maipaliwanag na aura habang nakatayo doon, dahilan upang ang mga tao sa paligid ay hindi sinasadyang yumuko. Pagkatapos ng lahat, sa 6 na hermit families, ang pamilya Bolton ay may kontrol sa kalahati ng impluwensya ng lungsod. Si Azrael din ay isang eksperto sa martial arts. Isa siyang matuwid na tao. Masasabi na maliban kay Quill Gibson, wala nang ibang pwedeng ikumpara sa kanya. Si Quill ay malakas dahil sa Heaven's Gate. Si Azrael ay umasa lamang sa kanyang sarili. Kitang-kita kung gaano siya kalakas. Sa kabila ng lahat, ang pinakamalakas na tao sa buong Golden Sands ay tila malungkot din. Para siyang nasa bingit ng pagkawalan ng kontrol sa mga sandaling iyon. Karumihan, bawat isa sa inyo, sumigaw si Azrael Bolton sa doktor habang itinuturo ito. Ang ginawa lang niya ay uminom ng pekeng produkto. Sinabi mo sa akin na ang paglilinis ng kanyang tiyan ay makakatulong. Tapos sinabi mo na kailangan niya ng antivenom. At ngayon sinasabi mo na mayroong matinding lason sa produkto. Kumuha pa kayo ng sample mula sa kanyang tiyan at wala pa rin kayong nakitang anuman. Lalong lumalala ang kalagayan ng aking ina. Kailan mo balak sabihin sa akin na nasa delikadong kalagayan siya? Magsalita ka. May mali ba sa inyong kakayahan sa medisina, o kayo ba'y mga walang silbing karumihan mula sa simula? Nagpapanggap kayong mataas at makapangyarihan, na parang walang tao sa mundo na hindi nyo kayang iligtas. Mas masahol pa kayo isa-isa sa mga kritikal na sandaling ito. Bibigyan ko kayo ng 1 oras. Gusto kong makakita ng resulta at isang plano ng paggamot. Kung may mangyayari sa aking ina, isinusumpa kong ililibing ko kayong lahat sa lupa. Hindi sumigaw si Azrael, ni hindi niya itinaas ang kanyang boses. Pero sapat na ang mga boses niya para takutin ang mga medical staff. Karaniwan silang nagpapanggap sa harap ng mga pamilya ng pasyente, ngunit sila ay parang mga langgam sa ibabaw ng mainit na kawali. Bumantong hininga si Harvey. Alam niyang mabait si Azrael sa kanyang ina. Kung hindi magsasabi ng ganitong mga bagay ang isang kilalang tao na tulad niya.
Ang mga medical staff ay nanginginig sa takot habang patuloy na tumatango. Siyempre, puno sila ng takot. Alam nila na seryoso si Azrael sa kanyang mga salita. Kung wala silang paraan para mailigtas si Lola Bolton, tiyak na mawawala ang kanilang mga buhay. Nandito na ang Needle King. Pumasok ang isang grupo ng mga tao sa pasukan. Isang lalaki na nakasuot ng robe ang nasa harapan ng karamihan. Kahit pa siya'y may edad na, mukhang bata pa rin siya at may matalinong anyo. Nagmadali ang mga medical staff papunta sa kanya na para bang nakita nila ang kanilang tagapagligtas. Kahit ang mga mata ni Azrael ay kumikislap bago niya napigilan ang sarili. Dumating ka rin, Needle King. Patawarin mo akong kailangan ka pang pumunta rito. Bum-ontong hininga si Azrael. Si Harvey ay nagtataka na tumingin sa Needle King. Narinig na niya ang tungkol sa lalaki mula kay Oscar Armstrong. Ayon kay Oscar, bihasa si Lachlan Anderson sa silanganing medisina. Napabuti na niya ang paraan ng pagliligtas ng buhay gamit lamang ang isang karayom. Sinasabing kaya niyang iligtas ang sinuman hanggat buhay pa sila. Bukod dito, isa rin siyang eksperto sa martial arts. Kaya niyang iligtas ang buhay gamit ang isang karayom at gayon din sa kabaligtaran. Nakatingin si Saul Robbins kay Harvey na may bahagyang ginhawa sa mukha. Dahil narinig mo na siya, tiyak na alam mo na rin ang kanyang mga pamamaraan. Sa mundo ng medisina ng Golden Sands, isa siya sa mga kilalang personalidad. Ipinapahayag niya kung sino man ang kaya niyang iligtas. Ngunit kung hindi, kahit ang Diyos ay hindi makakatulong. Ngunit bago pa makapagsalita pa si Saul Robbins, itinaas na ni Harvey York ang kanyang kamay. Alam ko, magmamasid muna tayo. Ngayon ay hindi oras para mag-usap-usap, sabi ni Lachlan Anderson. Una, hayaan niyong tingnan ko si Lola Bolton. Mabilis na tumango si Azrael. Tama, dito na. Walang sinayang na oras si Lachlan at pumasok kasama ang mga katulong sa silid ng may sakit. Punong-puno ng tao ang bawat pasilyo. Kailangan pa nina Harvey at Saul ng matinding pagsisikap para makarating sa harapan. Sinuri na ni Lachlan ang pulso ni Lola Bolton. Akala niya may pagkakataon pa siyang mailigtas ito, ngunit bigla siyang napakunot noo habang nagpapakita ng masamang ekspresyon. Aaminin ko sa inyo, maaari kong subukan siyang iligtas. Ngunit mas mababa pa sa 20% ang tsansa niyang mabuhay. Wala pang 20%, natahimik ang buong silid ng may sakit. Napakunot ang noo ni Harvey bago siya tumingin sa loob ng silid. Isang babae na nasa 70 taong gulang ang nakahiga sa kama. Nakasuot siya ng ordinaryong damit. Paminsan-minsan siyang nakakunot, na para bang nakararamdam ng sakit. Iyan, nakasimangot si Harvey bago kumurap ang kanyang mga mata. Soul drift. Malinaw na nakikita ni Harvey ang maraming pula sa noo ni Lola Bolton. Ngunit tila nawawala ang liwanag sa iba pang bahagi ng kanyang ulo. Hindi kayang matukoy ng ordinaryong tao, ngunit kaya ng mga eksperto sa geomancy. Kahit na si Lachlan ay isang Needle King, hindi niya malalaman kung ano talaga ang problema niya. Makikita lamang ni Harvey dahil naranasan na niya ang kamatayan. Ang soul drift, sa tradisyonal na kahulugan, ay nagtatakda ng pagdating ng kamatayan. Sa puntong ito, magandang panahon na para paghandaan ang libing ni Lola Bolton. Babalik siya ng pansamantala bago tuluyang mawala ang kanyang kaluluwa. Nakasimangot si Harvey. Hindi ito isang kaso na maaaring malutas ng karaniwang kasanayan sa medisina. Kailangan ng geomancy arts para mailigtas si Lola Bolton, ngunit hindi rin sigurado si Harvey sa kanyang kakayahan sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, eksperto siya sa sining ng pagpatay. Ang karaniwang geomancy arts ay isang derivatibo lamang nito. Hindi siya lubos na sigurado kung talagang maliligtas niya si Lola Bolton sa mga sandaling ito. Kung ito nga ay soul drift, maaaring oras na ng matandang babae. Nasa malaking problema si Lillian. Alam ni Harvey na tiyak na malalagay sa alanganin si Lillian Yates kung talagang mamamatay si Lola Bolton. Kung gagamitin niya ang kanyang awtoridad upang pilitin ang lahat, magkakaroon siya ng walang katapusang alitan laban sa pamilya Bolton mula ngayon. Hindi,
Buo pa ang kanyang kaluluwa sa ngayon. May pag-asa pa. Kung mahahatak natin ang kanyang kaluluwa gamit ang kaalaman mula sa Book of Changes, maaaring maligtas pa siya. Sinimulang tipunin ni Harvey ang kanyang kaalaman sa geomancy arts. Ano ang mga tsansa mong mailigtas si Lola Bolton kung kumilos ka? Habang malalim ang iniisip ni Harvey, nakatuon ang mga tingin ng lahat kay Lachlan. Nanginginig ang katawan ni Azrael. Kahit ikaw, manipis lang ang tsansang mabuhay siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4485. Tama iyon. Ang kalagayan ni Lola Bolton ay hindi pangkaraniwan, sabi ni Lachlan Anderson ng seryoso. Wala akong oras para alamin ang lason. Wala akong magagawa kundi tanggalin ito ng sapilitan. Maliit ang tsansa niyang mabuhay kung gagawin ko iyon. Pero kung hindi ko gagawin, tatagal lang siya ng 3 oras. Hindi natin malalaman ang kahit ano sa ganoong kaikling oras. Nanlungo si Azrael Bolton matapos marinig ang mga sinabi ni Lachlan. Imposible, sigaw niya habang nanginginig ang buong katawan. 3 oras na lang ang natitira sa nanay ko. Biglang bumigat ang hangin. Nangangatog ang mga medical experts, at tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Pagkatapos ng lahat, ang tagapagligtas nila ang nagsabi ng mga salitang iyon. Gusto rin nilang humingi ng tulong kay Oscar Armstrong. Pero tatagal ito ng 3 oras bago makarating mula Walsing. Huli na sa oras na iyon. Kahit si Oscar pa ang nasa linya, wala pa ring pag-asa para kay Lola Bolton. Sa puntong ito, lalo pang nanginginig ang mga medical experts. Pagkatapos ng lahat, malamang na hindi mapapahamak si Lachlan kung mamatay si Lola Bolton. Pero sa mata ni Azrael, malamang nakasama sa libing ng nanay niya ang iba. Sa kabila nito, hindi gaanong natatakot si Lachlan tulad ng iba kahit pa halos mawalan na ng kontrol si Azrael. Pinapangako ko sa pangalan ko. Lahat ng sinasabi ko ay pawang katotohanan. Kailangan ng gamutin ang pasyente ngayon. Wala nang ibang paraan. Unti-unti nang ibigay ang mga organs niya. Kung patuloy tayong magpatumpik-tumpak, bababa ang tsansa kung magtagumpay. Alam kong mahal mo ang nanay mo at gusto mong kumilos ako para masigurong ligtas siya. Pero isa akong doktor, Ginoong Bolton. Hindi ako Diyos. Limitado ang kakayahan ko. Walang ibang paraan kundi sugulan ito. Ang tono ni Lachlan ay tila walang pakiramdam. Pero bawat salita ay puno ng dignidad, na nagudyok sa iba na maniwala sa kanya. Kung pipilitin natin ang lason palabas sa kanya, maliit na lamang ang tsansa niyang mabuhay. Di sinasadyang napakuyom si Azrael. Kinagat niya ang kanyang mga labi habang galit na nakatingin sa mga medical staff na biglang umiwas ng tingin. Ang dami ninyong walang kwentang tao rito, pero hindi ninyo kayang iligtas ang isang matandang babae. Bakit pa kayo nandito? Sinasabi ninyong galing kayo sa The Empire o sa Universidad ng Amerika. Pero wala rin kayong silbi. Walang kwentang basura. Nanginginig sa takot ang mga medical staff. Kasing takot nila ang pagiging mayabang nila. Alam kong galit ka, Ginoong Bolton. Alam ko ring hindi mo matanggap ang propesyonal kong opinyon. Kalmado ang ekspresyon ni Lachlan. Pero wala ring silbi kung sisigawan mo sila. Ano pa ang silbi kung papatayin mo sila? Kailangan mong magpasya. Sana nakapagpasya ka na kung gagawa ako ng aksyon o hindi. Mas maaga kang magpasya, mas malaki ang tsansa ko. Hindi ko alam kung masasabi ko pa rin ang parehong bagay makalipas ang 1 oras. Mabagsik ang mga sinabi ni Lachlan, at walang makatatanggap ng ganitong kalupit na katotohanan. Sa kabila nito, walang nang ahas na kumontra sa kanya. Pagkatapos ng lahat, buhay ni Lola Bolton ang nakataya. Sino ang maglalakas loob na tumutol sa kanya? Hindi. Kailangan may paraan pa. Kailangan meron pa. Hinuyam ni Azrael ang kanyang mga kamao, namumula ang kanyang mga mata. Tiyak na babayaran ito ng sospek. Siya ang naglason sa nanay ko. Alam niya kung paano ito gamutin. Dalhin ninyo siya rito ngayon din. Ako mismo ang magtatanong sa kanya. Kung hindi niya ibibigay ang lunas, papatayin ko siya.
Papatayin ko pati ang buong pamilya niya. Huhukayin ko ang mga bangkay ng kanyang mga ninuno at susunugan ang mga ito hanggang maging abo. Kung karaniwang tao ang nagsabi ng ganito, ituturing lamang itong pagyayabang. Kahit mga prinsipe o mga batang Panginoon ang magsalita nito, walang maniniwala. Pero nang sinabi ito ni Azrael, hindi ito tila isang hangkag na pangako. Tahimik ang mga kilalang tao roon. Lahat sila'y nanginginig, parang nakita na nilang magkatotoo ang mga banta ni Azrael. Matanda ka na, Ginoong Bolton. Dapat alam mo na wala ng oras. Walang halaga kung paano mo paparusahan ang sospek pagkatapos. Limitado na ang oras natin. Kung magpatuloy tayong maghintay, lalala pa ang kalagayan ng nanay mo. Magpasya ka na. Kinuha ni Lachlan ang kanyang kahon ng gamot at nagsimulang i-disinfect ang kanyang mga karayom, habang kalmado siyang nakatingin kay Azrael. Nagkatitigan ang mga kilalang medical experts, at tumango sa isa't isa. Dapat kang magtiwala sa Needle King, Ginoong Bolton. Kinakatawan niya ang pinakamataas na kasanayang medikal sa Golden Sands. Walang makaka-question sa kanyang deduksyon. Pareho rin ang magiging resulta kahit si Senior Armstrong ang nandito. Tumango ang mga medical staff. Tama iyon, Ginoong Bolton. Tiwala kami sa Needle King. Gagawin niya ang lahat. Sigurado kami roon. Wala nang mas magaling pa sa kanya rito sa ngayon. Maraming kilalang tao ang nagsalita. Alam nilang masama ang pakiramdam ni Azrael. Gayunpaman, lalo pang bumababa ang tsansa ni Lachlan na mailigtas si Lola Bolton kung magpapatumpik-tampak pa sila. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Azrael, at kinuyam niya ang kanyang mga ngipin. Sa oras na handa na siyang magpasya, biglang may nagsalita. Ginoong Bolton, sa nakikita ko, hindi pa natin kailangang pilitin na ilabas ang lason mula kay Lola Bolton. Kung tutulungan mo ako, mabubuhay siya nang hindi bababa sa 12 taon pa. Tahimik ang lahat, lumingon sila at nakita ang isang binata na nakatayo sa harap mismo ni Lola Bolton. Tinitingnan niya ito sa mukha ng nakapikit, tila malalim ang iniisip. Sino ka, bata? Saan ka nanggaling? Sigaw ng direktor ng ospital, madilim ang kanyang mukha. Paanong nang ahas siyang manggulo sa oras na ito? Gusto ba niyang patayin ako ni Azrael? Nilait ko ba ang mga ninuno niya para gawin niya ito sa akin? Isa pang tila mapagkakatiwalaang doktor ang tumingin kay Harvey ng malamig. Sino ang pumayag na makapasok siya dito? Ilabas siya. Saan ang seguridad? Siyempre, akala niya si Harvey ay isang pasyente mula sa departamento ng psikiatriya. Sigurado siyang wala na sa katinoan si Harvey. Nagkamalay si Azrael at masama ang tingin kay Harvey. Paano naglakas loob ang isang tao na gumawa ng gulo sa ganitong pagkakataon? Gusto ba niyang mamatay? Agad na lumapit si Saul upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ginoong Bolton, dinala ko siya dito. Ang pangalan niya ay Harvey York. Nailigtas niya ang aking asawa, si Cliff, Director Braff, Ginoong Pagan, at Ginang Jackson. Matapos marinig ang kanyang mga salita, bahagyang nakaramdam ng ginhawa ang mga tao. Natigilan si Azrael. Isang pag-asa ang sumibol sa kanyang mukha. Ikaw ba ay doktor? Kaya mo bang iligtas ang aking ina? Nagpakita si Harvey ng bahagyang ngiti pagkatapos tiyakin ang sitwasyon. Hindi ako doktor. Agad na dumilim ang mukha ni Azrael nang marinig iyon. Bago siya makasagot, nagpatuloy si Harvey. Ngunit kaya kung iligtas ang iyong ina? Kumislap ang mga mata ni Azrael. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Harvey, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit. Ano ang tsansa mong iligtas siya, kung gayon? Iginiit niya. 100%, sagot ni Harvey. 100%. Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa sa hindi makapaniwalang mukha. Budge, paano mo nasabi iyan? Kaya mo bang ipagsapalaran ang isang bagay tulad nito? Kahit ang mga profesional dito ay wala pang 30% tsansa. Paano ka naglakas loob na maging kumpiyansa? Alam kong gusto mong magtagumpay sa mundong ito, bata. Ngunit kahit papaano, tingnan mo ang paligid mo. Akala mo ba ay basta na lang makagagawa ng gulo? Tumingin si Lachlan kay Azrael na may nakapikit na mga mata.
Handa ka bang pagkatiwalaan ang isang katulad nito kaysa sa akin, Ginoong Bolton? Kung talagang gagawin mo iyon, igagalang ko ang iyong desisyon. Ngunit dapat kong ipaalala sa iyo, para sa iyong ina, mahalaga ang oras. Mas matagal tayong maghintay, mas magiging masama para sa kanya. Bilang Needle King, kilala na ang aking moral na integridad sa mundo. Hindi ako magsisinungaling sa iyo tulad nito. Naging masungit ang mukha ni Lachlan. Tumango rin ang mga tauhan ng medikal. Siyempre, ang reputasyon at karakter ni Lachlan ay kinikilala ng publiko. Alam iyon ni Azrael, kaya nag-alinlangan siya habang tumitingin kay Harvey. Gusto niyang pagkatiwalaan si Harvey, ngunit hindi siya sigurado sa ganung bagay. Tumingin si Lachlan nang may paghamak kay Harvey. Hindi dahil hindi kita pinagkakatiwalaan, bata. Basta't sabihin mo sa akin kung saan ka nanggaling, masusuri ko ang iyong kakayahan. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako doktor, sagot ni Harvey. Humajek-hik si Lachlan. Hindi ka doktor. Sige, sabihin mo kung paano mo ililigtas si Lola Bolton pagkatapos. Huwag mong sabihin na magdarasal ka na lang hanggang sa magising siya. Akala mo ba ang mga pamahiin ay talagang makakapagligtas ng sinuman? Akala mo ba ay tinatrato kaming mula sa mga sinaunang panahon? Siyempre hindi. Wala itong magandang dulot, sagot ni Harvey. Pababalikin ko ang kaluluwa ni Lola Bolton gamit ang geomancy. Sa ganitong paraan, mapupwersa kung buhayin siya. Ha? Geomancy? Seryoso ka ba? Tumingin si Lachlan sa kanya na may pagkalito. Nabaliw ka na ba? Paano ka naglalakas loob na sabihin iyan dito? Maaari kong masiguro na siya ay isang manloloko, Ginoong Bolton. Ilabas siya. Huwag akong istorbohin sa pag-save ng pasyente. Tumigas ang mukha ni Azrael, hindi siya naniniwala na isang manloloko ang darating dito, sa lahat ng lugar. Nang maalala niya na si Saul ang nagdala kay Harvey dito, nag-atubili siya. Batay sa relasyon sa pagitan ng mga hermit families, tiyak na hindi dadalhin ni Saul si Harvey dito kung hindi siya tunay na may kakayahan. Hindi pinansin ni Harvey ang pagsabog ni Lachlan at tiningnan si Lola Bolton, ang kanyang mukha ay masungit. Kung tama ang hula ko, Ginoong Anderson, nakaplano kang maglagay ng 3 karayom sa katawan ni Lola Bolton. Ang mga karayom ay ilalagay sa kanyang kilikili, likod, at balakang. Pipilitin mong ibalik si Lola Bolton gamit ang trembling needle technique. Paano mo nalaman? Natigilan si Lachlan, ang kanyang mga mata ay puno ng labis na gulat. Iyon lang ang tanging paraan na akala niyang talagang magtagumpay. Wala siyang ideya kung paano nalaman ni Harvey ang lahat mula sa simula. Ngumiti si Harvey. Naisip mong maglalagay ka ng karayom sa kanyang dibdib, ngunit hindi mo alam kung ito ay talagang magkakaroon ng epekto sa kanya. Kaya, sumuko ka na rito. Naguluhan si Lachlan. Paano mo nalaman iyon? Dapat mo talagang gawin iyon, sabi ni Harvey. Makakatulong iyon upang alisin ang maraming masamang enerhiya sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng hindi bababa sa 40% tsansa ng tagumpay. Dahil natatakot kang hindi niya makakayanang tiisin ang karayom dahil sa kanyang edad, nagdesisyon kang sumuko, tama ba? Nawala sa mga salita si Lachlan. Naisip niya ang plano na iyon pagkatapos ng mahabang pag-iisip. Balak na niyang gawin ang sinabi ni Harvey noon. Sa kabila ng lahat, naipahayag na ni Harvey ang lahat bago pa makasagot si Lachlan. Hindi siya makapaniwala. Siya ay isang medikal na dalubhasa, o isang dalubhasang martial artist. Kung hindi iyon ang kaso, hindi niya magagampanan ang lahat ng iyon. Hindi inaasahan ni Lachlan na talagang napaka-eksperto ni Harvey sa kasing bata niya. Sinabi niya, dahil alam mo ang lahat ng ito, dapat mong malaman na may isang huling karayom na kailangan upang mapabuti ang tsansa ni Lola Bolton. Ngunit hindi ko alam kung. Madali lang, sabi ni Harvey. Maglagay ka ng karayom sa kanang bahagi ng kanyang noo. Magigising siya pagkatapos noon. Magkakaroon siya ng mas magandang tsansa na mabuhay kapag siya ay gising na. Kahit na ganoon, mayroon lamang 60% tsansa. Hindi makapaniwala si Lachlan sa kanyang narinig, siya ay nagulat, ngunit isang segundo mamaya, nagmukhang maliwanag siya.
Siya ang Needle King, ngunit umunlad siya ng labis sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa mga salita ni Harvey. Harvey, hindi, Master York. Talagang kahanga-hanga ka, tulad ng inaasahan mula sa taong dinala ni Ginoong Robbins. Hindi ko alam ang mga bagay na ito kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Mabilis na yumuko si Lachlan. Batay sa sinabi mo, dapat ay may 60% tsansa na maibalik si Lola Bolton. Bakit mo pa ginagamit ang geomancy sa kabila noon? Hindi kita pinagdududahan. Hindi ko lang maintindihan. Ngumiti si Harvey. Dahil ikaw ay isang dalubhasa sa silangang medisina, dapat mong malaman na karaniwang kasangkot ang martial arts. Ang martial arts ay malalim na konektado sa geomancy arts. Ang mga tradisyon ng bansang H ay hindi kailanman nag-iisa. Ang mga pagkakataon na ang iyong needle techniques ay konektado sa geomancy ay mataas na posibilidad. Sa aking paningin, sinusubukan mong gawin ang parehong bagay tulad ko. Ang paraan mo ay medyo hindi kasing epektibo. Sa huli, si Lola Bolton ay may soul drift. Ang food poisoning ay isang panangga lamang. Soul drift. Natigilan ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Naging masama ang anyo ni Lachlan. Sa silangang medisina, ang pangalang iyon ay kaugnay ng tiyak na kamatayan. Dumating na ang oras ni Lola Bolton. Ang food poisoning ay isang pagkakataon lamang. Kaya naman mukhang may tao talagang sinusubukang patayin siya. Hindi yun ang kaso. Makakatulong ang iyong mga karayom, ngunit hindi nito tuluyang masusolusyonan ang problema. Sa huli, ang isang grupo ng mga karayom ay hindi makakapigil sa kanyang kaluluwa. Ginoong Anderson, dapat mong malaman na ang martial arts ay malalim na konektado sa kakayahan sa medisina. Ang geomancy ay hindi naiiba. Naiintindihan ko na, sabi ni Lachlan na puno ng sigla. Mukhang naisip niya ang isang mahalagang bagay. Bumaluktot ako sa buong panahon. Hindi ko dapat tignan ng pababa ang mga pamamaraan ng iba. Naging makitid ang isip ko sa mga folk remedies, ngunit sa wakas ay naiintindihan ko na. Agad na sinampal ni Lachlan ang kanyang mga tuhod sa lupa. Palaging may isang tao na mas mahusay kaysa sa akin. Pakiusap, maging guro mo ako. Naging tahimik ang buong silid ng may sakit. Natigilan si Azrael at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita ng mahabang panahon. Anong nangyayari dito? Kanina, si Lachlan ay tumingin sa ilalim kay Harvey. Bakit siya biglang yumuko at tinawag na guro si Harvey ngayon? Ang mga magagandang nurse doon ay likas na sinampal ang kanilang mga sarili, para masiguro na hindi sila nananaginip. Pinahid ni Azrael ang kanyang mga mata, nagtataka kung may mali siyang nakita. Needle King, sinimulan ni Azrael. Tama na, Ginoong Bolton. Hayaan mong hawakan ito ng aking guro, mabilis na sabi ni Lachlan, pinutol siya. Sa kanyang presensya, wala akong karapatang kumilos. Hindi alam ni Lachlan kung paano ililigtas ni Harvey si Lola Bolton. Ngunit mayroon siyang buong tiwala kay Harvey. Kahit na sinabi ni Harvey na puputukan siya upang magising, hindi siya kailanman magdududa. Tama, nagsalita si Azrael, ng matatag. Nakita niyang lubos na kumbinsido si Lachlan. Iwanan ko ito sa iyo, Sir York. Basta't maiiwasan mong mamatay ang aking ina. Ako'y magiging utang na loob mo. Para sa isang tao tulad ni Azrael, ito ang pinakamalaking pangako na maibigay niya. Kabanata 4490. Walang pag-aaksaya ng oras si Harvey na kumuha ng papel at sinabar upang gumawa ng talisman. Matapos makita ang kanyang maayos na galaw, nawala ang unang gulat ng mga tao. Akala nila nakakuha lamang siya ng swerte sa pagtitiwala ni Lachlan. Maaari bang talagang iligtas niya ang isang tao gamit ang geomancy? Maraming tao ang hindi makapaniwala dito. Ang ilan sa mga doktor ay may naguguluhang ekspresyon. Soul drift. Hindi lamang siya naliligtas sa kanya sa puntong ito. Nakikipaglaban siya laban sa mismong kamatayan. Mabilis na iginuhit ni Harvey ang 5 talisman, pagkatapos ay tumingin kay Lola Bolton. Isinara at muling binuksan ang kanyang mga mata, at ang kanyang aura ay ganap na nagbago.
Naramdaman ni Azrael at ng iba pa ang kanyang matinding aura, na parang kayang baguhin ang katotohanan ayon sa kanyang gusto. Tap, tap, tap. Mabilis na inilabas ni Harvey ang mga talisman. Nakarating ito sa mga spot na binanggit niya kanina. Sinindihan niya ang cinnabar sa kanyang kamay sa apoy at tinukso ito sa mga talisman, agad na pinapagana ang mga ito. Nagtaka ang mga tao habang pinapanood. Lahat ay tila isang pelikula. Hindi sila makapaniwala na nasaksihan nila ang isang bagay na maaari lamang nilang makita sa TV. Ngunit ngayon, nakikita nilang nangyayari ito sa harapan ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga mata ay kumandat, at sila ay naiintriga. Nang makita ni Azrael ang mga galaw ni Harvey, siya ay nakaramdam ng ginhawa. Sa ganitong kahangahangang mga pamamaraan, malinaw na kung gaano ka-talented si Harvey. Bumalik, sabi ni Harvey, habang ang mga talisman ay nagliliyab, tinukso niya ang kanyang daliri at pinatakam ang isang patak ng dugo sa noo ni Lola Bolton. Ang dugo ay nagpapanatili sa kanya na buhay at tinanggal ang masamang enerhiya sa loob niya. Ang mga talisman ay nagtatakip din sa kanyang kaluluwa. Maaari nating sabihin, isinagawa ni Harvey ang isang napakalupit na operasyon. Dahan-dahan na naglalaho ang kadiliman sa mukha ni Lola Bolton, at siya ay mabilis na bumalik sa normal. Isang banayad na ingay ang narinig mula sa kanya sa sandaling nag-abo ang mga talisman. Dahan-dahan siyang bumukas ng mga mata. Gising na siya. Nagulat si Lachlan, si Azrael, gayon din. Walang sino man ang naiiba. Kumuha si Harvey ng isang mangkok at kinolekta ang mga abo ng talisman dito. Mula ngayon, hugasan mo ang mukha ni Lola Bolton gamit ito, sabi niya, ipinasa ang mangkok kay Azrael. Babalik siyang normal pagkatapos ng 3 araw. Mabubuhay siya ng 12 taon pa. Si Lola Bolton ay bumalik sa normal, at ang kagamitan sa paligid niya ay maayos na gumagana. Sa mga salita ni Harvey, kahit ang isang kilalang bayani tulad ni Azrael ay hindi nakapagpigil na manginig sa excitement. Lumapit siya kay Harvey na seryoso, at lumuhad ng malalim. Mula sa araw na ito, ang iyong mga problema ay mga problema rin ng pamilya, idineklara niya. Sino mang lumabag sa iyo ay kailangang dumaan sa akin. Sino mang nagdududa sa iyo, magdududa sa aking reputasyon. Sa anumang kaso, tatayo ako laban sa sino mang lumabag sa iyo.